Ayun nga po no, mga kabisnes, mga kapapi. Good evening po sa inyong lahat mga kapapi at isang magpapalang araw po sa inyong lahat. Siyempre, shout out sa iyo, pinakamamahal namin po yung kabisnes at siyempre sa mga kabisnes nating minamahal dyan sa Ipayong Dagat. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Siyempre po, dito po tayo ngayon sa Bulacan, mga kabisnes, kung saan tinawagan ako ng aking anak na mag ano na rin, i-guide na rin po ako kung saan po siya nakatira ngayon. Yung isang anak ko na pangalawa po, mga kabisnes, tinawagan na rin ako para pasensya na po kayo mga kabisnes kasi medyo maingay sa lugar na to. Kaya nasa gilid po tayo ng highway mga kabisnes. Sabi niya, pumunta ka dito sa sa trabaho ni ate, kung saan dito sa may kanto mismo para gusto niya na rin po mga kabisnes na ituro ang kanyang tirahan kung saan po siya nakatira mga kabisnes. So yun nga po pumunta din agad ako dito sa lugar po ito mga kabisnes, Santa Maria, Bulacan. Kaya po Santa Maria, Bulacan po ito mga kabisnes. Binigyan din natin kaagad ng tugon yung tawag sa akin na pumunta para at least po mga kabisnes malalaman po natin kung saan po sila lahat nakatira mga kabisnes. Ayun, at yun, pupuntahan po natin kung dami na trabaho. Ayan po mga kabisnes, maraming minamahal. Kaya po mga kabisnes, yan, good evening na. At yan po, ganyan po yung kanyang trabaho mga kabisnes dito sa ano bang nakatawag dito? Santa Maria, Bulacan. Yan po sa Santa Maria, Bulacan po mga kabisnes. Dito po siya nagtatrabaho sa kantong ito. So dito po tumawag sa akin yun, ang bali pangatlo ko pong anak na nagkakaroon din po ng asawa dito at saka dito po siya nagtrabaho. Ako po tinawagan niya para sa ganun po yun nga, maisama niya ako sa kanilang bahay at malalaman ko rin po kung saan siya nakatira. Ayun, doon sa sa pangunahin na nagbigay ng impormasyon sa akin na matuntun po yung aking manak. Maraming salamat po sa inyo mga kabisnes na hanggang ngayon nagbigay ng bawat opinion ng aking mga anak kung saan po sila nakatira. Hindi po kasi dati katulad ng mga panahon na pupunta na sila sa Caloocan. Ngayon po ako na pupunta sa kanila para pagdating po ng oras, ako na rin po ang magbibisita sa kanila sa bawat araw. Ano po mga kabisnes? Yun. At ayun po sila sa loob mga kabisnes. Yun. Sandali lang po mga kabisnes. Babalikan ko po kayo. Ano nak? Hindi ka nakakita nak? Walang ano eh. Dilim nga, sabi ko nga sa'yo eh. Ayun, may ilaw. Ilaw! Ayun po ayan po mga kabisnes, ayan po yung kanilang tirahan. Ano po mga kabisnes, mga kapapi. At
Ayan po, may tugtog. At hanggang dito na lang po siguro mga kabisnes. At babalikan. Bye-bye na nak. At ano, okay, ingat niya nak ha. Yan po ang kanilang ano, trabaho po mga kabisnes. At yan. Sige po, balikan ko po kayo mga papi, mga kabisnes. Ayan, ingat na ka. Sige na nak. Ingat nak. Yung ano, andun dyan na yung ulam mo. Yeah. Ayan, ayan. Ayan na po mga kabisnes. Wag po kayo alis, babalik po ako mga kabisnes. Itog-tog eh. Ayan po mga kabisnes at mga kapapi. Hinatid ko na yung ano, yung isa kong anak na tumawag sa akin na pumunta po dito ng Bulacan. At pauwi na rin po ako mga kabisnes. Dinaanan ko na lang po itong isa pong anak para i-attend po sa kanilang bahay kasi medyo may kalayuan po dito yung ano, bahay nila. So medyo madilim kaya hinintay ko na lang din po mga kabisnes para i-attend ko sa kanilang bahay at uuwi na rin po ako mga kabisnes. Siguro sa umaga po siguro mga kabisnes, balik po siguro tayo sa kanila para makita ko rin ng uli ang kanilang kalagayan mga kabisnes. So yun na nga po no, hinintay natin siya na matapos yung kanyang trabaho para sa ganun po ayun, gawin natin po yan mga kabisnes. Kasi tapos na rin po yung kanyang ano, trabaho po mga kabisnes. Yun, ganitong oras po siya umuwi mga kabisnes. Mga 9. Ayan po. So tanong ko po sa kanya kanina kung anong oras po siya pumapasok. Alas 3 po ng hapon. Uwi po siya ng alas 9 ng gabi. Ayan po mga kabisnes. Naglilis sa pag-uwihan ko lang po, naglilis po siya. Hinihintay lang po natin kung ano po ang kanyang gagawin pa sa ano, sa loob. Yun nga po no, para may sabay na rin natin at may attigor na rin po siya. At ako po mga kabisnes, uwi pa rin po ako ng Caloocan. Yun nga, at tinawagan ako ng kanyang kapatid ulit po mga kabisnes para makita ko rin po kanilang tirahan dun sa ano, sa silok-silokan ng ano, Sapa mga kabisnes, sa gilid nun. Pwede na po kami mag-iwit, may papaya. Yung sa South Bay, mayroon na tayong puntahan para mag-iwit. Nandun lang pala sa gilid ng ilog din na ating pinuntahan. At nandito ko yung kanyang ate na naantay ko pa para may ate. So, at sabay lang po kayo mga kabisnes. Para maano na rin po mga witness. Antay lang po. Ayan po sa mga witness. Dugtug-dugtug lang po mga witness. Medyo pasensya na po kayo mga witness kasi maingay nga. Maingay po yung lugar nito kasi gilid mo siya ng kalsada masyado mga kabisnes. Kaya kahit anong lakas ko ng boses, siguro kung marinig nyo naman po mga kabisnes, maglalakas na ako ng boses para marinig ang aking ano, boses. Ayun. Tayo lang po natin siya para matapos sa kanyang gawa. Yun nga po no, at doon kanina sa bago po ako pumunta dito mga kabisnes, ako galing sa tatay kasi po nag-charge po ako mga kabisnes ngayon. Yun nga, medyo maganda naman yung ano, pakiramdam na nakapag-charge po tayo. Tapos tinatay, nangayaan ko rin po mga kabisnes kasi bibilang ka pa siya ng ano, mga damit para pang charge. Itatay ko mga kabisnes. Kaya yun, baka sa sunod na mga linggo papakita ko rin po sa inyo mga kabisnes para ano, magkasama po kami ni tatay sa pag-charge. Pati yung mga anak ko rin po mga kabisnes para may sama din po siya sa pag-charge. Yun, iyayain ko rin po sila para magsabay-sabay po kami sa ano, sa pag-charge. Yan po mga kabisnes.
siyempre doon sa ano, mayroon din, hindi na po dito ako nagkakaroon ng anak mga kabisnes. Doon sa Dumaguete, may dalawang anak po dito ako doon mga kabisnes. Sila lang yung ano, hindi ko pa napuntahan mga kabisnes kasi wala pong pagkakataon na para po ako yung umuwi para matingnan ko rin po sila. Sa ngayon po kasi mga kabisnes, talagang sobrang ano, medyo may kagipitan pa ako sa buhay kasi mayroon po pong bayaran na kunting utang dahil nagkaroon ng problema doon sa nangyayari sa anak ni Tracy, mga kapatid namin kay Tracy. Kaya medyo nabaon po ako sa utang dahil sa ano, pagpapagamot po mga kabisnes. Dagdagan pa po rin po ni tatay na nagkaroon din po ng problema mga kabisnes. Kahit wala, yun, marami din naman ang tumulong na po. Hindi naman natin pwede iasa doon sa mga tumutulong ng lagi na gano'n ang pangyayari. Yung mga kabisnes. Kaya pasensya na po kayo sa sobrang ingay. Ano po mga kabisnes. Yan, sabayan na lang po natin sila. Yan na po siya mga kabisnes. Babalikan ko po kayo mga kapapi, mga kabisnes mamaya pagka wala na pong ano, ingay po mga kabisnes. Anak, dito na po tayo mga kabisnes sa bahay ni ano, ng ako. Hinatid ko na lang po sila sa ano kasi hinintay ko na po na matapos yung trabaho nila kasi medyo may kadiliman po ng ano, lakad na at medyo malayo po mga kabisnes. Kaya hinintay ko na po matapos yung trabaho tapos hinatid ko na lang po sa bahay nila. So may tugtog nga po no mga kabisnes kaya hindi na po ako talaga. Nak, dito na po ako nak. Sige pa. At ano, bye siya boy ha. At ano, may tugtog po mga kabisnes. Bye nak. Bye-bye. Ito nga po no, mga kabisnes, balik po tayo mga kabisnes. At yung ano, tinawagan po ako ng ano, yung pangatlo kong anak, yung mga kabisnes, kaya pumunta po ako doon. Tapos hinatid ko sa kanyang bahay. Nalaman ko na rin po kung saan siya nakatira. Kaya natuwa na rin po ako mga kabisnes dahil nalaman ko kung saan siya nakatira at saan siya nakatrabaho. Malapit rin po pala doon sa ngayon, sa site na yun mga kabisnes. Bali umikot lang po sila sa kabila. Yung bahay na rin po ng ano, ng pangatlo kong anak mga kabisnes. Yun. At pag-uwi ko, galing doon sa paghatid, yun, dinaanan ko na rin po yung ano, yung panganay namin na anak ni Flor. Nandun sa pasada, yung una kong nakita na dinuro sa akin ng subscriber. Dinaanan ko na rin po siya. Nagpaalam ako na ako uuwi, kaso lang naawa po ako kasi gabi na, tapos madilim doon sa kanila, kaya hinintay ko na lang po na matapos yung ano, yung kanyang pagtatrabaho para malaman ko rin kung ano ba talaga ang ano, ang kanyang pagtatrabaho, yung mga pagtinda o okay naman, ano, may mga customer na bumibili. Pero okay naman po ang kanyang ano, ang kanyang trabaho. Kaso lang yun nga po yung medyo may kalayuan yung ano, paglalakad niya, kaya namamasahin ko siya papunta doon sa ano, sa bahay nila. Kaya tinry ko kung ano kalayo yung kanyang uwian galing doon sa kanyang trabaho mga kabisnes. Kasi unang pagkakataon na papunta ko doon sa kanyang trabaho na sinasabi niya, kasi yung pagtawag sa akin nung ano ko na doon sa kanyang ano, sa kanyang ate. Kaya sabi niya, papuntahan mo ako dito kasi ano, para malaman mo rin yung kung saan ako nakatira. Siguro kasi nakapanood ko yung ano, vlog ni ate. Ayun. So, ayun nga po no, mga kabisnes. Maraming salamat dun sa unang ano,
pag-assist natin sa subscriber na kapag pagturo dun sa anak ko na kung saan nakasira. Ngayon, alam ko na po lahat ang kanilang tirahan doon sa Bulacan mga kabisnes. Yun. At siyempre, ng aking pagsisikapin na sana kasama ko sila sa pag-charge pagdating ng linggo mga kabisnes para sa ganun maganda naman maayos naman ang aming trato sa isa't isa, hindi yung katulad noon mga kabisnes na tiks ako o tatawag ganun para sila pumunta. Ayun. Tulad ditong pagpunta ko doon nung pangalawang vlog ko po doon sa pangalan ko na anak ko nung binalikan ko po yun, nagkaroon tuloy ng issue doon sa sa kanyang stepfather na bakit daw ko pumupunta doon sa aking anak. At nag-vlog pa ako mga kabisnes. Yun. Wala naman po siyang siguro doon mga kabisnes. Yeah. Na sabi ko doon sa anak ko na yung bahay na yun, inupahan niya mga kabisnes ang kanyang asawa na iniwan siya na iniwalayan nila. Wala siya kamong karapatan doon sa bahay na yun mga kabisnes, yung kahit yung mama niya, kahit yung stepfather niya. Kasi yung stepfather niya po mga kabisnes, nung itong pangatlo kong anak, kahit yung pangalawa kong anak, kahit yung panganay, kahit yung bunso, kasi ngayon mga asawa na rin po mga kabisnes. Nung maliit pa daw sila, grabe na ginawa sa kanila. Yung panganay mga pangalawa kong anak, kumakain doon, nakaganyan. Maliit pa siya. Nilapitan nung stepfather niya, sinipa yung kanin. Tumalsik pa ganun. Grabe. Parang natunaw yung parang sabi ko, grabe yung ginawa sa inyo. Mga maliit pa kayo. Pinalo ng naman, yung babae ko naman na anak. Hindi ko po alam kung anong mga pinagagawa, mga pinagbubugbog, nampas ng puti. Ganun po ang kanyang stepfather. Ganun po mga kabisnes. Kaya mahirap talaga mga kabisnes. Yan. Marami pang pangyayari na ginawa po nila sa anak ko. Tapos kaya pala na ayaw niya na pumunta ako dun sa kanila, kaya para malaman niyo po yung mga ginagawa niya. Talagang nakakadurog po na naramdaman mga kabisnes. Hindi nais yung ginagawa. Tapos ayun. Ayun nga po ng mga kabisnes, komento kayo dyan sa komisyon kung yun ikunin ko po sila lahat. Tapos i-vlog ko kung ano po ang kanilang karanasan doon sa stepfather nila, mga kabisnes. At kung ilang bisis nila pinabarangay, ayun, mga kabisnes. Para gano'n nung lupit-lupit nung mga dinala sila sa kamay ng kanilang stepfather, mga kabisnes. Kaya grabe po ang pangyayari mga kabisnes. Parang hindi ko kayang mga kabisnes. So siguro po mga kabisnes,
hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na ito. At salamat at thank you very much sa tulong at suporta niyo po sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Pamilya Ka-Business. Siyempre po dun sa kay Mrs. KB Official. Ayun po mga ka-business at sa aming mga kapatid kong kagwang mga ka-business, salamat sa tulong at suporta ninyo lahat. Thank you very much po. At siyempre nagpapasalamat po kami pasalamat po ako sa inyo na sa pagpanood dun sa wala kong video mga ka-business sa akin thank you very much talaga sa inyong tulong at suporta na walang sawang pagmamahal sa inyong Kuya Damulag mga ka-business. Yun, hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na ito mga ka-business. At dyan po pala sa sa ka-business natin sa Dr. The World, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Dyan sila ni Ma'am Jocelyn Torres. Shoutout sa inyong ma'am na Ma'am Sheila ngayon, good evening. Hindi ko na po kasi wala po siyang apelido. Ma'am Tensha Sopronia ngayon, shoutout sa inyong ma'am. At saka Pretty May yun, 143 yun, shoutout sa iyo. At sa lahat naman po mga business, kukuha po ko ng para meron pa akong guide sa pag-shoutout kasi nakalimutan ko po mga business. Pasensya po na kayo mga kapapi, mga business. Hanggang dito na lang po, never say goodbye. Tomorrow is another day. Binabanat lang po tayo mga business ng mga wala po tayong iwanan hanggang dulo po mga business. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, mga
tulong